Dito kami ngayon sa Clementi, on the way sa first house namin na magkasama kami ni Lisa. Interesting na experience. Let's go. Yung bahay namin dito is malapit lang sa MRT station. So mga 5-minute walk lang, doon ka lang. Yun siya. Ganun pa rin yung amoy niya. Parang Dettol. Isang buwan lang kami tumira dun sa unit na yun kasi ano pang madidescribe mo kay Rino maliban sa weird? Paranoid. Medyo may pagka-controlling sa landlord. Minsan umuwi kami ng gabi. Naghihintay siya sa may sala. Pagbukas namin ng ilaw. Where have you been? Nakita ko lang yung bahay na to sa yung mga nakapaskil na advertisement sa MRT na tenant wanted. So, tinext ko siya, tapos pumunta ako dito. Common room lang yung narentahan namin. Tapos meron siyang girlfriend sa Pilipinas na pinapakausap niya sa akin. Mag-video call pa sila eh. Itong feel ko naman na ini-scam lang siya nung Pinay na yun eh. Pero eventually, mag-decide na rin kami na umalis. So, pero natatandaan ko dito medyo homesick si Lisa. Homesick ka dyan, diba? Homesick siya, tapos medyo madalas tayo nag-aaway. No? Siyempre, first time namin na sa abroad, kasama, tapos kami ng dalawa sa room, sa buhay pa. Siyempre, still feeling each other. Pero eventually, naka-adjusting kami. Diba hanggang ngayon? Nakahanap ako ng lilipatan namin sa Pinoy SG website. Nagpaparent tong husband and wife na Pinoy. Nakwento ko sa kanila yung situation namin. Naawa naman. Naawa sila. So, hindi na sila nagpa-deposit sa amin nun. So, very thankful kami sa kanila. Kasi sila yung kumupkup sa amin. Doon naman kami pupunta ngayon sa may West Coast Way. Actually, malapit na siya dito. 2 bus stops. Dito kami sa West Coast Way. Commercial center na siya ngayon. Apartment siya dati. Parang may apartment pa rin siya sa taas. Ito na siya ngayon. Ang laki naman ng pinagbago nito. Ngayon lang ako rin nakapasok dito. New West na ang name ng lugar na to. Dati, Hong Leong Gardens. Ang pinaka natatandaan kong memory dito is pinotoshoot ko si Lisa sa park. Nag-interest na. Dito ako naka-interest sa photography. Kasi pinahiram ako ng boss ko dati ng camera. Ginawa ko si Lisa model. Ninala ko siya doon sa park na yun. Pupuntahan natin yung park na yun. At doon kami mag-uusap. Wala pa akong kaalaman sa camera, no? Ano lang ako. Pinag-practice Naka-auto lang lahat. Pinag-post ba kita? Wacky pose. Post na ako. Picture lang ako gano'n. So, anong gusto mo sa area na to? Lapit ka sa work. Malapit lang sa work niya, nilalakad lang niya. Ang buhay namin noon is work, uwi, luto saglit, or kakain sa labas. Tapos tulog, then rinse and repeat. Kasi ang nirerentahan lang namin nung time na yun is room lang. Maliit lang siya pagpasok, may kama na, then may table, may closet. Binilang ko si Lisa ng MacBook first. Hindi. Binilang kita, may picture ako, meron akong proof. Saan yung MacBook na yun? Binenta ko na. Ang natatanda ko lang din dito is gusto ko ng iPhone. Gusto ko ng iPhone, pumunta ko sa lahat ng phone provider sa iba-ibang mall. Meron naman, kaso ang hindi ko lang talaga gusto na policy nila is pag foreigner ka or nasa certain
work pass ka is kailangan mo ng deposit. $200 nung time na yun, no? Eh, malaki yun noon. Siyempre, wala naman kami. Siyempre nung time na yun, malaking $200. Kaya daw nila ginagawa yun kasi Tinatakbuhan sila. may mga foreigners, mga foreign workers na kukuha na iPhone tapos wala na, alis na, punta na, babalik na ng ibang pinanggalingan nila. So, ginawa na nila, at least may deposit na $200. Mag-travel na tayo dun. Oo. Oh. Ito yun yung first travel natin outside Singapore. Sa Krabi. O, yun pala. Memorable din. Mayroon pa nga akong shot na magaganda dun. Eh, magaling ka na mag-shoot-shoot nun ah. Hindi pa ako magaling mag-shoot. Hindi, nag-rent ka pa nga na ng fish Fish eye. eye. Tapos lahat ng shot ko, fish eye. Kasi tonto ako sa... tonto ako sa fish eye effect. Lahat ng shot, fish eye. Ayun, yung mga memorable na moments namin dito. Kasi eventually, kinausap kami ng couple, ng husband and wife na kailangan na nila ng room kasi mag-aanak na sila. Binigyan naman nila kami ng time para makapaghanap, which, you know, eventually nakahanap kami sa UT. Let's go and visit UT. UT. Ito, nandito pa rin tong corner na ito. Kaya pa yung condo na tinuluyan namin dati. Pangalan nun? Regent Grove Condo. Doon yung Regent Grove. Pinaganda. Dati wala pa tong water feature na to. Wala naman to eh. Water park. Ito yung Regent. So, dyan kami nakatira for how many years? Tumira kami dito, una 1 year, and then nung lumipat kami dito din, pero same condo, different block. 1 year, no? Hindi, alam ko. O 2 years. 2 years. 2 years kami. Regent Grove. Buhay pa, Regent Grove. Nandaba kami dyan kasi halos araw-araw, bibili ako ng bubble tea. Pinaka naalala ko dyan is naglalaro ko ng Diablo 3 kasi binibilang mo ako ng McDonald's. Bibilan niya ako ng McDonald's. Ayun, double cheeseburger, large fries, large coke, no? Tapos may ano pa, sundae. Pero nagja-jog naman tayo. Kaso, ang diet yucks. Then, doon nga yung basketball court doon. Doon ako na-sprain kasi nakipaglaro ko sa mga bata. Mas bata sa akin. Masana sila. Agile ako, matandaan na. Nagbabike din ako dito dati. Nagbabike ako papuntang work kasi yung office ko dati. So mga 30 to 45 minutes, babike lang ako doon. Maaga ako magigising. So, ang gusto ko dito, tahimik. No? Wala masyadong ingay. Train lang, pero hindi mo masyadong maririnig yan. Kasi ito na mismo yung train. Nila ng barrier. Oh, may noise barrier na siya. Ah, ang galing. Dito rin yung favorite naming restaurant na West Coast. Na-discover ni Carl. Tingnan natin baka may... Tingnan natin kung nandun pa siya. Masarap yung carfish head nila. Mulan na. Ay. Coffee bean na yung dati West Coast. West Coast yan, West Coast. So, maliit na mall lang siya, pero halos lahat noon nandito na. May grocery, kainan, coffee shop. So, halos hindi na kami umaalis ng UT that time. Kasi kumpleto na lahat. So, after namin dito sa UT, we will visit Spottiswoode Park next. Picture ko raw siya. Tourist mode. Isa sa mga bagay na nagustuhan namin sa lugar na to is napaka-colorful niya, tsaka madaming heritage houses. Pinipreserve nila. Sa labas lang siya mukhang luma, pero sa loob, modern na siya. So ito yung block namin dati. Memorable din sa akin kasi Ito yung bahay na. ito yung bahay namin nung kinasal kami. Oh. So, yung preparation lahat is nasa sa bahay na to. Tapos actually sa likod ng block na to is yung
Yan. Tanjong Pagar Old Railway Station. Diyan na kami nagpa-shoot ng engagement photos namin. Ba't ba natin pinili yan? Historical siya. Historical. Tayo ata yung isa sa mga last na nag-photoshoot kasi i-close na ng government. Yan, maganda naman yung kinalabasan. Tsaka ang payat natin dito, no? Ang payat natin. Nag-active lifestyle, may kakasal na eh. Nakakalungkot lang yung lugar na nagpakasal tayo, wala na siya, kinalose na yung Nosh. Then yung wedding namin nun is Singapore style. Ginaya namin yung mga Chinese wedding dito na may cake crashing, may mga challenges. Para sa groom. Siyempre, nandito ka sa country, adapt mo na rin yung culture. Mas masaya siya. Nakakatuwa. Sayaw pa. Dito ata medyo naging stable na tayo. No? Around 2017, gusto na namin mag-solo. So, lumipat kami sa Good. Okay, last stop. Pupuntahan namin na house dito sa Punggol Drive. Just over there. Mga 3 years din tayo dito tumira. Madami kaming memories dito. From COVID, from adopting Zoe. So, yeah, visit natin yung labas lang. Most memorable moments mo sa bahay natin dito? Kasi first time natin na nag-solo dyan, di ba? Tingin ko ito yung time na medyo na tayo. Settled na sa Singapore. Kasi hindi na tayo nag-rent ng room. Sariling unit na namin yung nirerentahan namin. Tsaka yun nga, memorable din kasi dito. First na nag-adapt tayo ng cat, which is si Zozo. Tsaka din namin in-adapt si Zoe. Yan yung first home ni Zoe. Tapos pangalawa si COVID. Oo. Ang COVID nung nag-lockdown, no? Mga 3 months din kami dyan, na-stop kami lang dalawa. Work from home araw-araw. So, at least makasama kami. Diyan din tayo nag-practice magluto-luto, bake-bake. Naging chef kami dyan. Gumagawa pa si Carl ng ano? Bibake pa ako. Bibake ng vegetables. Tapos ikaw cheesecake. Kung bibigyan ka ng opportunity na tumira ulit dyan, titira ka ulit. Okay lang, oo. Basta ganun pa rin yung rent. Kasi mura dati. Kaya kami lumipat kasi almost dumoble yung rent, no? Kasi after COVID, no? So nagtaasan lahat ng rent. So, napilita kami lumipat. Kaya lumipat kami dun sa boathouse residence. Pero nakakalungkot nung lumipat kami. Siyempre yan yung pinakamatagal naming naging house. Oo nga, solo natin. Solo natin. Yung ganun talaga buhay kapag OFW ka. Kalipat-lipat. Pangilang house natin ito? Pag 8, no? 8 house. Dami na. 8 house na. Ito na tayo sa last house natin. Sa Hougang. Okay, kung umabot ka hanggang sa part ng video ko na to, thank you for sticking around. I'm actually here sa current house na nirerentahan namin here in Hougang, Singapore. So this is actually our 9th house that we are renting. Kaya naisip ko rin, kaya siguro isa sa mga recurring topic or theme ng mga videos ko is the concept of home for OFWs and how it feels like not having a permanent address abroad. Anyways, it was really, really nostalgic visiting the old places that we used to call home. Yung mga lugar na pinuntahan namin, that's about 15 years of our lives here abroad. 9 times kaming palipat-lipat ng bahay, 9 times kami nag-start over all across this country. And it actually felt strange standing outside a place
that used to hold your early anxieties, your financial worries, and your tears. But each place felt like a different version of who we used to be. So my version of us that was just building our dreams, getting our footing, and there's also a version that felt trapped during the lockdowns, and the version that finally felt okay and stable. And it's also funny that OFWs like us spent years and years trying to build a future abroad, and yung mga temporary homes natin is doon tayo natututo mag-survive, how to be strong, how to be resilient. But at the end of the day, those places really don't belong to us. But we all know that a part of our identity will be forever tied to those places, and these places help mold who we are today and gave us the hard life lessons along the way. And until my next journal, bye.